Sa 1 kilogram na flour, nakagawa tayo ng 24 pieces na pandesal. Ang bango! Dito sa ating mixing bowl, lagyan lang natin ng 1/2 cup boiling water, 1 cup tap water, 1 cup full cream milk, 1 cup white sugar, 2 tablespoons instant dried yeast. I-mix lang natin ito. Okay, so hintayin lang natin 3 to 5 minutes or hanggang sa ma-activate yung yeast natin. After 3 minutes, na-activate na nga yung yeast natin. So by this time, lagyan na natin ng 1 egg. 1 teaspoon vanilla essence. 1/2 cup vegetable oil. 1 kilogram plain flour or bread flour. 1/4 teaspoon salt. I-mix na natin. Pwede naman ito i-knead manually until mag-smooth and elastic yung texture. So dito lang tayo sa ating stand mixer para mapadali yung trabaho natin. I-mix lang natin gamit yung hook for 3 to 5 minutes or until maging silky or elastic na yung texture. Okay, so after 5 minutes, ayan, malalaman mo kasi umaakyat na yung dough natin sa hook. Okay, so kahit na i-touch mo yan, hindi na siya didikit sa iyong kamay. Kunin lang natin. Ilipat natin. Ilipat natin dito sa ating mixing bowl. Lagyan natin ng konting oil, then spread lang natin. Ayan, ito na yung dough natin. Kapag i-push mo at mag-bounce back, okay na yan. Patubuin lang natin dito sa ating mixing bowl. Cover natin ng cling wrap. Then, ilagay natin sa warm place hanggang mag-double in size. Warm place, dito ko ilalagay sa oven. Close lang natin. I-turn on natin yung light. Patubuin natin hanggang mag-double in size. Habang nagpapatubo tayo, islice ko lang tong cheese. Bega yung gamit ko, cheddar cheese. Pwede naman kahit anong cheese or kahit anong brand. Ready na yung cheese natin. Lagyan lang natin ng baking mat. Lagyan ng konting oil. Spread lang natin. And i-prepare din natin ang ating breadcrumbs, cheese, and breadcrumbs. Siyempre, ang ating kiluhan. And tadang! Sobra pa sa double in size. Tanggalin lang natin. Hatiin lang muna natin. Yung half, ilagay muna natin dito para hindi mag-dry. Tabunan natin ng cling wrap. Ito muna yung unahin natin. Ikikilo natin ng 80 grams. I-flat natin. Lagyan natin ng cheese, then i-close. I-roll natin sa breadcrumbs. At ilagay sa ating baking tray. Ulit-ulitin lang ang process hanggang sa maubos. Then, i-cover lang natin ng tea towel and i-proof natin for 30 minutes.
Preheat natin ang ating oven sa 175 degrees Celsius. After 30 minutes and wow, ready to bake. I-bake na natin sa ating preheated oven na 175 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Woohoo! Ito na ang ating pandesal.